charismatic. Kasi charismatic, pag tinawag mo charismatic. So tayo may charism tayo. May special gift tayo na pwedeng i-share sa iba. Kasi sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12, we are one body in Christ. We are one body in Christ. That means our head, the head is Jesus. The body is His church. Tayo yung body. We are the body of Christ. Sabi sa Bible, we perform different functions in the church. Ikaw, kamay ka. Ikaw, paa. Ikaw, mata. Ikaw, ilong. Ganon. Iba-iba tayo. Hindi pwedeng sabihin ng paa, ayoko maglakad. Gusto kong umawak. Hindi naman siya makahawak. Ang kaya niya maglakad. Yung kamay, ayaw kong magtrabaho. Gusto ko makakita. Ayaw kong magtrabaho. So iba yung function ng mata sa ear. Pag itong lahat na ito, okay ang function, the body is okay. Diba? If one of your parts is sick, the whole body becomes sick. Diba? Kung ito pipaluin mo, yan lang ba ang masakit? What do you think? Pag naibit ito sa door, tulad ni Kuya Raymond, naibit sa door, yan lang ba masakit? Masakit siya. Yan lang ba ang nakakaramdam ng sakit? Hindi. What do you think? What will happen? Your whole body is affected. Diba? Halimbawa, yung ngipin mo sumakit. Hindi masakit lang siya, pero minsan hindi ka na makapasok. Diba? Hindi ka makaisip. Umiiyak ka. Your whole body is affected. So, ganun din tayo sa breaths. Kapag yung isa, ayaw niya mag-function, ay hirapan tayo. Diba? Halimbawa, we are family. Diba? Nag-adore tayo. Tapos isa sa atin, maingay sa adoration, hindi nag-pray. Nakakatuhan ka ba? Nakakatuhan ka, di ba? Nakikita mo or naririnig mo. Para bang, ba naman yan? Alam naman yan, nasa adoration tayo. So, he does otherwise. So, nahihirapan tayo. So, what happens when somebody, sa breaths natin, when somebody is really hard to, hindi siya bagay sa breaths, baka wala siyang ganito. Wala siyang pwede i-contribute sa charism. So, ang nangyayari sa mga ibang org, inaalis nila. Kasi ibabagsak na yung org or ibabagsak na yung community. Pwede naman natin ang patawarin hanggang mapatawarin natin. But if this person continues to destroy the vision, the mission, I think baka may ibang grupo siyang pwedeng salihan. Kaya dito sa Preps, meron tayong mga pinapasama, may iniimbitahan tayo, meron din tayo pinapaalis. Hindi lahat pwede sa Preps. Baka gusto niyang maging Knights of Columbus, i-group siya sa Knights of Columbus, baka okay siya doon. O baka naman hindi siya pwede doon, gusto sa ibang org. But ibig sabihin, we have different charisms. Tayo, ang charism natin sa Preps, charism means gift. Ano yung ibig sabihin? So, ano sa atin? Ang gift natin is music and media. And music and media. Yun yung gift natin, di ba? M yan M. So, ang charism natin, music, so, anong ibig sabihin niya? Sa arts, may iba-ibang. Ang arts kasi may 5 major branches ang arts. Isa doon, music. Right? Ano yung iba? Literature. Yung iba? Architecture. Sure. Ano pa? Ano pa? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung 5 major branches ng arts. Art. Ang art, gift ng Lord yan.
Art is meant to inspire. Okay? To inspire. Kaya ang mga artists doon is always blessed by the church. Sila Michelangelo, sila Leonardo da Vinci, yung mga yun, ang hinahanap nila yung blessing ng simbahan. Kasi once they are being blessed by the church, they contribute to the beauty of life. So, tandaan niyo yan. Music, literature, architecture, sculpture, painting. Ako, architecture yung course ko. Nagpe-painting ako. Architect, nagme-music, nagsusulat din ako. Ito na lang hindi ko pa ginagawa, sculpture. Sinubukan ko mag-sculpture, pero sa rubber. Maganda ang sculpture. Napakaganda ng sculpture. So, these are 5 major branches of art. Nandito tayo sa music. I don't know with you, others are starting to write something. Diba? Have you tried writing a novel? Or a short story with a plot, with a twist at the end? Diba? Ako nung nandun ako sa radyo, nung namit ko sila Ate Grace ninyo, sila Ate Shelby ninyo, gumagawa ako ng mga, may radio program silang 30 minutes, yung Tropang Casey. Ako gumagawa ng script nila. So nakaka-develop ako ng mga stories mo, nade-develop na ako. Kaya napahinto nung lumaki na sila. Walang pumalit sa kanila eh. Kayo sana yun. Yan. Ito naman nung course ko, architecture. Nag-paint din ako. Marami na ako napapanalunan ng mga pero hindi big so, ibig sabihin, we want to use art to glorify God. Nagets niyo? Kasi these gifts ay hindi para sa lahat. Others can do music. Others can write. Others may build architecture, buildings. Sculpture, yung mga ito ng sculpture, ibang painting. So, iba't ibang gifts natin. So, we are using all these gifts as charisms to proclaim the Word of God. Pwede na, maraming gumagawa nito ngayon, no? Na ginagamit lang nila sa mundo. Hindi napapansin. Sa music, yung music natin ngayon, corrupted. Ang dumi-dumi ng music natin. But I don't know if you are singing these songs, this dirty music. When you listen to rap music, when you listen to Lady Gaga, when you listen to Madonna, when you listen to mga ibang rap artists, madumi yung music nila. It destroys life. Hindi sila nakaka-inspire eh. Di ba? Naaasar sila sa buhay, naaasar sila sa life. Instead of inspiring others to life, they are bringing others to hate life. Hindi yan ang purpose ko. That's corrupted. It means they are being used by the devil. Kasi music has been ordained by God. Binigay ni God ang music eh. Si God nag-invento ng music. At ibinigay niya yung music, no? Gift niya yan sa mga angels to praise God day and night. Kapag babasahin niyo ang Revelation, non-stop ang praising kay God sa heaven. Kaya nga ang prayer natin, Our Father in heaven, holy be your name, your will be done, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano nangyayari sa heaven, yun sana nangyayari sa earth. Yun ang will ng Panginoon. But it is not happening fully. Kumbaga, konti lang. So tayo, praise the Lord, gift ng Panginoon to. Nasa music tayo. Kahit paano. Kahit kunti lang nalalaman natin, at least we are here sa isang major branch of art. So, music, sino ang music head ng church, ng angels? Si Lucifer. Diba? Si Lucifer. Kaya lang, si Lucifer, yung mga pinakamagaling sa inyo, ay sumunod kayo sa akin. Gusto niya siya yung leader. Kaya lang, nung magsaserve na siya, ayaw niya na. Ayaw niya nang mag-serve. May gift siya eh. Gifts are meant to be shared. Gifts are meant to be shared. Kapag hindi mo sinare yan, ayaw mo na mag-serve.
Sabi ng Panginoon, kayong mga angels, you will have to serve man. Sabi ni Lucifer, pwede yan. Angel ako eh, masaserve ako sa tao. Sino bang mas powerful sa akin? Yung tao, yung angel. Sino mas powerful? Sino may power? Yung angel o yung tao? Answer me. Yung angel. Isang isip lang yan, nandun sa ibang lugar. Nakikita mo ba siya? Hindi. Pero may power siya. Tayo, naisip lang natin, pero hanggang doon lang. Nangangarap lang tayo, sana makarating ako doon. Eh sila, iniisip lang nila, nandun sila. And these angels are spirits, we cannot see them. And yet, these angels, created by God, will have to serve us. Hindi si Lucifer, ayaw niya. Eh may gift siya ng music. Sa kanya binigay. Kaya lang kinalaban niya si God, I will not serve. What happened to him? When you do not serve, your gifts will be corrupted. Corruption. Anong corrupted? Parang computer, di ba? Pag corrupted, hindi siya fully na magamit. Laging nagahang, kung may files ka, kinakain niya. Yun ang ibig sabihin ng corrupt. Hindi malinis, hindi ka magamit ng gusto. Ano dapat sa'yo gawin? Reformat. Kaya lang si God, di kanya ma-reformat. Si God, kaya kanyang i-reformat kung gusto. God will wait for you. Kaya ibig sabihin ng corrupt, yung mga music na hawak ninyo, kapag yan, sinimulan nyo lang gamitin sa ibang bagay, ako corrupt na. Maraming reps, gano'n. Nung wala silang alam, dumating sa reps. Nung magaling na sila, umalis na sila. Saan sila pumunta? Sa mundo. O saan sila ngayon? Ang corrupt yung gift nila. Kaya, nung dumating sila dito, wala. Na-develop sila sa reps. Na-corrupt yung kanilang lives. So, nung nasa mundo na sila, tinapuntahan yung kanilang lives. Sayang. So, ang ibig sabihin nun, God hindi niya binabawi yung gift. Si God hindi niya babawiin. Ano ang mawawala sa iyo kapag umalis ka kay God? Grace. Yung grace, habang nakay God ka, you have the grace. You have the blessings of God. Once na umalis ka sa Kanya, mawawala yung blessing na yun. Magaling ka naman eh. Hindi naman mawawala yung galing mo. Kaya yung blessing lang mawawala. So, ano mangyayari? You will fall out of grace like Satan. Si Lucifer naging Satan. Grace, when he fell out of grace, yung sa gift niya, yun ang kinokorrupt niya sa mga tao ngayon. Kaya tuwan-tuwa siya sa nangyayari sa mundo ngayon. Kasi yung music corrupted. The purpose of music is to praise God, and it is not happening. So, our gift as brothers is to at least put back music to where it should be. And this is to praise God. Alam niyo ba, si Lord, paborito niya ang music? Bakit? Kasi sa Bible, meron tayong book of Psalms. Anong ibig sabihin ng Psalms? Songs. Kanta, songs. Songs at saka hymns. Ilan ang chapter ng Psalms? 150 chapters. Siya ang pinakamalaking libro sa Bible. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, most of them are music. Kaya maintindihan natin, yung breaths, hindi na tayo basta kumakanta dyan. We are putting things into order. We are putting things into order. Kaya yung mga songbooks ninyo, mga song sheets ninyo, ipunin ninyo, iayos ninyo. Kasi hindi pagkatapos kumanta, ala ka na sa buhay mo. After natin kumakanta sa simbahan, kalat ng mga song sheets. Bakit gano'n? Dati yung song sheets ng girls, tinitreasure nila, iniipon nila yun. Nagsimula din kayo magkaroon, di ba? Nung dumami na, tinatapon nila. Ba't gano'n? Kasi ang tao, gano'n eh, magaling din tayo sa simula, fade out tayo pag tumatagal na.
wala tayong consistency. That's why we are praying for the grace to persevere. Anong persevere? Magpatuloy, magtiyaga. Kahit hindi maganda yung panahon o maganda yung panahon, persevere ka. Kasi sabi ng Panginoon sa Bible, those who persevere to the end shall be saved. Ayaw niya ng pagkakamtanong. Sabi ng Panginoon, huwag kang lukewarm. Sabi niya sa Revelation, ano ang lukewarm? Yung tubig. Lukewarm. Ano ang lukewarm? Mukhang mainit. Lukewarm. Lukewarm. Mukhang mainit. Sa tingin mo mainit. Alam mo yung sa Tagalog, ano ang lukewarm? Maligamgam. Pag maliligo ka, ang tubig mo, maligamgam, di ba? Para makapaligo ka. Kasi kung mainit yun, malalapnos ka naman. Maluluto ka. Kung malamig naman, manginginig ka naman. Kaya yung tubig, kapag naliligo ka sa umaga, lukewarm, di ba? Ano ang lukewarm? Para malamig, para mainit. Nakakawakan mo. Alam mong mainit, pero hindi naman mainit. Alam mo naman malamig, pero hindi masyadong malamig. That is lukewarm. Sabi ng Panginoon, how I wish, sana ikaw hot or cold ka sana. Huwag kang lukewarm. Sabi niya. Kasi kung, bakit sinabi ni Lord yung hot or cold? Diba, ililid ko kayo may kanta tayo, I chose you, diba? Pinili tayo ni Lord. Nung bigat nating nakaraan, as for me, dito kayo, first time kayo nagpunta dito sa as for me and my house, diba? Sabi na, as for me and my house, we will serve the Lord. That's a ngayon, ang choice natin, mainit ba tayo kay God or malamig tayo kay God? Ito yung lukewarm. Maligamgam. Hot. Cold. Pag cold, wala akong pakialam kay God. Pag hot, super hot ka naman kay God, di ka mapigil. Anything for God, yeah! Tabi na kayo lahat, dito na ako. Ano yung lukewarm? Minsan, gusto mag-serve. Bukas, ayaw mag-serve. Kasi hindi niya feel. Nangyayari sa atin yun. Kasi ang pagsiserve hindi naman based on feelings. Ang pagmamahal ba based on feelings? Siyempre, sa una. Kasi, how will you love a person if you are not attracted to a person? So it means the initial, the first step is you have to feel something. If you do not feel something about a person, why should you care? Diba? Pero pag yung nandyan siya, iba yung feeling mo among others, it's something. Diba? So, yung lukewarm, sabi ng Panginoon, explain ko na lang. Sana, it's either that you are hot or cold. Mas gusto ko pa. Kasi kung cold ka, halimbawa, cold means makasalanan ka. Kapag cold ka, pwede sabihin ni God na maililigtas kita. Makakagawa ko ng paraan para mailigtas kita. Kapag hot ka, I can do something to keep you hot all the time. Yes, yeah? Lagi ka niyang i-bless kasi hot ka eh. Sige, tuwing bumabarat ka, sige, blessing, sige. You cannot outdo God in generosity. Kung anong binibigay mo kay God, bababalik niya sa iyo 100-fold. Kaya pinakamagandang tumaya kay God.
Kasi wala kang katalo-talo. He will multiply your blessings tenfold, 50-fold, 60-fold, 100-fold. At saka si Lord din nagsisinungaling. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Yung lukewarm, ako ngayon, sige sir. Kasi yun. The next day, sir, na naman, next day. Pag ganun-ganun, sabi ni Lord, alam mo kung lukewarm ka, I will spit you out of my mouth. Sabi ni God, mabigat ang lukewarm. Sabi niya sa Revelation, because you are neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Ano sa Tagalog yun? Inutura. Wala sa aking bibig. Can you imagine that? Kasi pabago-bago ka eh. Ngayon, nakay-God ka. Bukas, nasa faith healer ka. Next, balik ka na kay God. Next time, punta ka na naman dito sa mga espiritista. Or punta, ano ba? Ano ba talaga mo yan? That's why our faith, we must decide once and for all. Once you decide, go for it. One of my mentors, si Brother Paul Aguas, is one person who never looked back. Once he found God, tuloy. Ako marami nakikita, babanat ngayon. Tapos na ako dyan eh. Kayo naman. Di ba? Busy na ako ngayon. Hindi naman gano'n ng faith eh. Ang breves, yes, samahan tayo. We are a community. We are building up. We are building you up in Christ. But it doesn't mean that it is finished after you give the breves. Hindi gano'n ang usapan. Sa breves, kaya tinatawag nating community. Bakit community? Kasi yung faith natin tuloy-tuloy until the last breath of our life. You have to make sure that you are for the Lord. Kasi baka last 3 seconds ng buhay mo, bumaliktad ka pa eh. Sayang naman yung pinaghirapan mo. Sa breves, we are developing this community of faith. Faith. Ano ang faith? Hindi ko alam eh. Pananampalataya sa Diyos. We have to kaya ngayon pagkaintindi natin sa breves, palalinin natin. Mabigat yung breves. Mga iba, akala na nila, quiet lang yan. Bakit nyo baka dinidemand ng ganyan? Quiet lang naman kayo. Sa isip-isip ko, sumali ka pa. Kaya sinasabi ko sa inyo, the dangers of being a brev. To become a brev is dangerous. Nakakatakot ng breves. Kasi, very demanding ng breves. Kaya sabihin nyo sa mga tinatawag nyo, alam nyo naman, kaya nyo pa. Anong inyo sila? Masaya mag-brev sa una. First month, second month, third month, saya. Tignan natin, pag nandyan na yung mga trials. Marami tayong mga trials sa buhay. Hindi lang sa loob ng brev, sa labas ng brev. Magsaserve ka pa ba? Kaya, ano ang ating vision mission? Anong vision mission natin? Tatanong ko sa inyo, alam nyo hindi? Alam mo hindi? Vision mission natin. Alam mo hindi? Alam mo hindi? Alam mo hindi? Vision mission natin. Alam mo hindi? Alam mo hindi? Hindi natin alam ang vision mission natin. Laging sinasabi sa atin. Paparemind ko lang sa inyo. Ano ang vision mission natin? Bring every soul to Christ. Ang daling malimutan, ano? Matawag na tayo sa vlogs. Kaya pag tinatanong kayo, kasi tatanong, anong org ka? Anong direction nyo? Anong vision nyo? Ano nasagot nyo? Perhaps kaya nasa t-shirt nyo na nga. Kaya lagi natin inuulit kasi maraming breves hindi nila. Nandito lang sila sa breves para magpa-cute,
magpaganda, magpapogi, magpa-impress. Ganon ang brems. Maraming ganon. Kapag bumaba na sa quiet, iniwan na lahat yung mga gamit, hindi na tinulungan si Roa, iniwan na si Ate Chachi, nakasabog na yung mga associates, ganun ba ang brems? Kasi bakit? Nagbabaan na doon sa baba kasi pa-impress na sila lahat doon. But the dirty works, iniwan na, sabi na, go ahead. Dito kami sa Pogi Boys. Do you think that's brems? I don't think so. Hindi. We are not preparing the place for the next one. We are even leaving our papers behind. Nililigbig lagi. Minsan ako mga nagliligbig eh. Bakit? Kasi yung mga brems nagbabaan. Do you think that's brems? Sabi ko, nandun they imperfect. Kasi to be brems, di ba? Sabi na, bring every soul to Christ the King. Anong ibig sabihin nun? Magdala ka ng kaluluwa kay God. Magdala ka ng kaluluwa kay God. Are you bringing somebody to God? Are you introducing Jesus to others? If not, there's a problem in your living life. Are you telling your classmates, your friends that you are a friend? Are you telling them, join ka sa service? Are you bringing a soul to Christ? Kapag hindi, I think it's high time to do something about your being brems. Kasi, brems mga mangyayari, may stuck lang tayo. Na-stuck tayo sa brems, pero hindi na, wala na, hanggang doon na lang tayo. Brems na, bring every soul to Christ. Be reminded, my dear friends. Sila, may mga iba silang cord. Hayaan nyo sila, okay. Brems ka naman eh. Kung ikaw, iniyayaya ka nila to, iniyayaya mo din sila. Sila, niyayaya ka nila. Hindi nga sila nahihiya sa iyo eh. Kahit katoliko ka, punta ka sa church namin. Let's go. Diba? Tayo na dito. Nakasila ng barkada yung pag-brems mo. Dito tayo sa barkada. Ang lakas nga nilang magyaya eh. Bakit kung para sa Panginoon, mahina tayo? Bakit? Kasi mahina pa yung faith natin. Kaya ito dapat pinapalakas natin. Kaya tayo nag-formation. Kaya tayo nag-pray. Kaya tayo nag-serve. Pampalakas ng faith ito. Nag-adore tayo. Nag-vespers tayo. Nag-serve tayo sa simbahan. These are pampalakas ng faith. Yes, no? Brad stop. Ngayon, burahin ko ito. Wala na akong pagsulatan. Next, ginaya mo lang. So, Brad stop. What? Tatanong ko kayo. Ano yung slogan ng motto ng Brad? Nothing but the best for God. Are we doing that? When we are going to the reps, are we at our best? When we are serving, are we at our best? Most of you, I believe so. Kasi pinaghahandaan niyo. Magaganda yung mga suot niyo. Pinapopormahan niyo. Magaganda talaga kayo. At least, visually, I can see it. That you are really prepared for reps. Are you excited going to the reps? Or are you being pulled to the reps? Kinakalagkat ka na. Let's go to the reps. So, ibig sabihin ng best is, so, best, kung sino ka, be at your best. You don't have to be better than the others. Kasi you do not have to compare yourselves to others. Kasi we are, sabi nga kanina, we have different gifts. Yung iba, magaling magsalita, yung mga iba, magaling kumanta, yung mga, hindi tayo pareho talaga ng level ng galing. But, the way you should know how best, what best are you giving, is see yourself before God. See yourself before God. Don't see yourself comparing yourself to others before God. Hindi ganun si Lord eh. Kasi si Lord is a personal God. Personal siya. When God deals with you, that's personal. He doesn't compare you with others. Sasabihin mo ka, Jen, mag-serve ka naman, tignan mo si Iris, walang absent. Hindi ka nun si God eh. Hindi ka nun.
basahin mo sa Bible, walang comparison sila. Tayo yun eh. Tayo nagko-compare. Kaya tayo na di-despair. Ito, sabi nga, failure is trying to please everybody. If you want to fail, try to please everybody and you are bound to fail. Because you cannot please everybody. There's one thing that you have to please. God. Please. Ito lang ang isipin mo. If ito iniisip mo, please God, automatic magagawa mo ito. Nothing but the best for God. Kasi you are pleasing God eh. More than that. If with what you are doing, you are pleasing the Lord first and foremost, automatic to, gagaling ka eh. Gagaling ka. Pero kung may pinapa-impress ka lang na ibang tao, babagsak ka kasi mababang standard yun. Kasi pinakamataas na standard is God's standard. Always please God. Ang ganda nga nitong please God sa breves eh. Ito sa breves to, please God na to. Please God. You please God, and then it's also a prayer. Please God. It's a prayer of plea. Di ba? Hihingi ka lang something kay God. And only God can, your best will be blessed by God through itong grace. Halimbawa, yung sino gumawa nito? Ganda nito, no? Ito, ginawa mo para kay God. Ito, please si God. Halimbawa, may ginawa ako, pangit naman. Pero ito yung the best na magagawa ko kay God. I think God will be pleased, di ba? Kasi personal siya eh. Between you and me, you did your best. To compare with others, yung gawa niya siguro mas maganda, pero iba siya eh. Iba naman ang bill ni Lord sa'yo. Halimbawa, si Ailey, araw ko siya mag-sax, magaling ka eh. Hindi mo naman alam mo. Hindi ko naman alam mag-sax. Do you think iba ang mas blessed ka kaysa kay Chen kasi si Chen hindi alam mag-sax? Iba, di ba? Ang deal ni Lord sa'yo, according to your galing. Yung deal ni Lord kay Chen, iba din according to the best of Chen. Kahit na ibigay mo na yung the best mo, you can never be like Amy. As of today, kumbaga, yung level ninyo malayo eh. But what you did, halimbawa, ikaw magaling ka mag-sax, pero nilalaro-laro mo na. Eh siya, nag-hum lang siya, yun ang kaya niya, mag-hum lang siya. Pero yung hum niya eh, the best for God. Baka mas mag-inspire si Lord sa akin. Kahit na nagsasax ka. That's it. So, pleasing God is a very personal thing. So, if you want to please God, gusto mong nothing but the best for God, ito yung level. Dadating ka dito sa Bring Every Soul to Christ the King. Kasi makaka-inspire ka ng tao. Very important yung ma-inspire sila. Kahit na magaling ka, wala naman na-inspire. Sayang naman. Art is meant to inspire, to make life ngayon, what is a bread? Ayan. Bread is a verb. What is a verb? Diba? Baliktad lang siya. Bread is a verb. What is a verb? Action. Word. So we put our words into action. Hindi puro lang sa salita. So because action speaks louder than words. So we put our love into action. Put your love into action. Kasi kung may nagkakakrush sa'yo, may nagpamahal sa'yo, puro lang siya love letter text. Siyempre, ganito ka lang ba? Dapat
Ano man more than words? Pakinggan mo yung kantang More Than Words. Isipin mo yung kantang yun, kinakanta ni God sa'yo. Ano kaya yun, di ba? Ang ganda-ganda ng kantang yun eh. Diba? Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that tama ba yan? Want to. Paano yun? How easy it would be to show you how I feel more than words. Have to say that you love me. Sige mo. You don't even have to say you love me because I already know. Alam ko na, kahit hindi mo sabihin bakit. Kasi you did something easy. Diba? Alam mo yung love kasi nakaka-compel yan to do something good for the other. If you really love God, you will be, sabi nung kanta, compelled, sabi nung may Diyos. Diba? It's His love compelling us to do His will all the way. Ganda na nung kanta niya, hindi nila, may Diyos. Ganda nung pagkakasulat. Yun yung ibig sabihin, no? So, my dear friends, in a nutshell, sa Breves, ano ginagawa natin? So, first and foremost, yung prayer natin. Kasi, we are a praying community. Ang Breves, bakit dasal ang Breves? Oo, kasi importante yung dasal. Kapag tayo, trabaho ng trabaho, at hindi tayo nagdadasal, delikado din. Mas maganda pag nagdadasal tayo. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, between prayer and activity, sabi niya, see to it that your activity is rooted in prayer. Kasi maraming orgs ngayon bumabagsak sa activity natin. Ang mga mission workers, ang mga Kristiyano, nagiging aktivista lang. Natatanggal na yung prayer life. Kaya dito sa Breves, hirap na hirap tayong i-push yun, di ba? Hirap na hirap tayong i-push yun. Pero I am so blessed. We are so blessed kasi nandiyan kayo as a family na hinahawakan yung pagiging prayer warriors. Huwag niyong binitawan yun. Kasi that's the first and foremost. Sabi nga ni Lord kay Martha na busy sa kusina at si Mary na nakaupo sa kanya, sa harap niya na nakikinig kay God. Sabi ni God, Mary has chosen the better portion, and it shall not be taken away from her. Kaya tayo, we are choosing the better portion. Darating ang panahon, you will do something different from the Breves, and hopefully something more noble than what we are doing. But we are happy because your foundation is. Kaya, yung Breves, ito yung gusto natin iparating sa mga kabataan. Kaya sa Breves, bihirang-bihira tayo mag-sports fest, bihirang-bihira tayo. Kasi ginagawa niyo sa school. Yung ginagawa niyo ba sa school, gagawin na naman natin dito, mapapagod kayo. Eh dito lang sa school, mas maayos pa nga eh. Yung hindi niyo ginagawa doon, yung gagawin natin dito, para balance yung life mo. Kasi pagdating din lang sa activity, walang tatalo sa school. Yung dami-dami activities ng school. Pagdating din lang sa activities. Kaya the Breves is helping you out in the total human development
Total human development. Ano yung total human development? There are 5 aspects ba yan? 5, 6 aspects of total human development. First is physical, mental, ano ba? Social, spiritual, emotional. Usually, sa tao, kompleto yung 4, lagi yan eh. Ang nalilalig nila yung spiritual. Kaya hindi pa rin sila buo. Kaya hindi pa rin sila masaya. Kahit na perfect na yung mental, physical, social, emotional, perfect na yun. Pag wala yung spiritual, wala din. Kasi we are created human and divine. Pag yung humanity mo full, wala ka namang divine nourishment, may problema ka. Hindi ka masaya. Kasi we are not of this world. So my dear friends, ito lang yung view natin sa pagiging bread natin. Kaya tandaan niyo yung mga sinasabi ko sa inyo, o ulit-ulitin ko na naman ito. Kasi someday, you will be speaking of ano ba ang breads? Kayo, pag tinanong kayo, alam niyo ba sasagot niyo sa breads? Kasi yung vision pa lang, hindi na natin alam eh. Pag hindi mo alam yung vision ng isang organisasyon, hindi mo alam kung ano talagang gagawin mo sa organisasyon. Kaya the first thing that you should know in an org or a community or a movement is know the direction. Saan ba pupunta yan? Tayo ito. We will be laying down sa inyo yung ibang points later on kung ano yung goals natin. May objectives natin. Ano mga dapat natin gawin. Napakarami actually, my dear friends. Yung mga iba kasi, hindi sila sumasama sa formation. Iba. Kaya, ang nangyayari, iba nila yung breaths, kakagulo tuloy. When they come to the breaths, and then they change the breaths. Wow. Diba? Hindi nila alamin. Bakit ba breaths? Kasumali in the first place to change the breaths. If you want to change the breaths, you move out of the breaths and you do your own thing. Magtayo ka ng org mo. Kung meron kang hindi gusto sa breaths. Kasi sa breaths, take it or leave it. Ang breaths, take it or leave it. Kaya, medyo tibay-tibayin natin ang tip natin. Karamihan sa inyo, o lahat kayo dito, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Who knows? May message sa inyo si Lord. So, yun lang. Any questions? Abang kayo, baka hindi pa kayo nagiging sa nakakita na kayo ng halimbawa sa body of water. Diba? Sa stream. Diba? May tao dito. Tatawid siya. Makakatawid siya kasi may mga bato dito. Gets nyo? May mga bato. Para siya makatawid. The church is like this. Okay? The church is moving through the power of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, ginagay niya yung simbahan. Halimbawa, ito si Jesus, dumadaan siya, isa makadaan. Isa sa mga itong dadaanan niya ay breaths. Tandaan niyo. Jesus is passing by. And one of the stones, kung siya tatapak, breath yun. We have to be strong. We have to be sturdy. We have to be stable. We have to be ready when the Lord comes. Kasi pag hindi tayo ready, dumaan si God, nahulog siya. Or, kung wala tayo, may hirap ng dumaan yung simbahan. Kaya, according to history, in the course of history, isa lang tayo sa mga batunan nito. That is how we see the believers. Ngayon, kaya, we have to be ready. Handa natin yung sarili natin. Ang sabi doon sa Bible, keep still. Diba? Be still and know that I am God. Diyan ka lang, pumusisyon ka lang.
Si Lord na bahala sa iyo. Yung media, saka na natin pag-usapan yan. Tagal-tagal yan. So, yan yung ating konting. Any questions? Any questions? Kahit na hindi related dito, inspire kayo magtanong. Yes? Then, guys, kapag nagtirmol ka hanggang di ba mawawala yung grace, pero kapag babalik ka, ay mawawala pa yung grace sa'yo or Yeah, grace is a gift from God kasi. It's always a gift. Ang grace is something na you don't deserve but it is given to you. Kaya nga gift eh. Kapag nakatanggap ka ng gift kahit hindi mo deserve, happy ka. Parang binigyan mo, pati ikaw, happy ka. Gift eh. Because somebody loves you. God is like that. Grace is a gift. Regardless of magaling ka or wala kang nagawa or what, grace is being given to you. But you have to be prepared to receive the grace. Kasi, halimbawa, basic, pag nagkasala ka, mawawala yung grace. Kasi, ano ang kasalanan? You commit sin when there is full knowledge and full consent. Alam mo ang kasalanan. Tapos, you consented to it. It's a sin. So, grace, mawawala. You are now in a state of sin. You are not in a state of grace. In order for you to receive grace, you have to confess your sins. Pero, si Lord, kasi ang grace hindi natin makakontrol eh. Si Lord, kahit na makasalanan ka eh. Sabi nga sa Bible, if sin abounds, grace abounds all the more. Imagine that. Ibang klase mag-isip si Lord. Ito ang gagawin niya siya. Pag-ilap ka niya, wala tayong, halimbawa ito, dumihan natin to ng ink. Wala akong ink. Iitim yan, di ba? Pero, ang grace, buksan mo yung gripo. Yung grace yun. Ikaw ito, na makasalanan. You go under the grace of God. Mapupuno ka. Madumi pa rin yung tubig. Pero pag tumatagal na, because of the overflowing of grace, yung corruption mo, mawala. Gets yung imagination niya. Kapag madumi ito, halimbawa ito madumi, pag ginanam mo sa tubig, yung overflowing niya, kapag matagal na, mawawala na yung maitim na tubig eh. Kasi tuloy-tuloy yung grasya. Ngayon, ito yung problema sa atin. Tinatakpan natin yung sarili natin. Kahit na bumubuhos yung grace, kung sarado ka, walang mangyayari sa iyo, matubig ka pa rin. Kaya, we should always approach the throne of God. Meron tayong isang bread noon, bakit di ka na nagsisimba? Sabi ko sa kanya, di ka na nagsiserve. Kasi, makasalanan ako eh. Marami akong atraso kay God. Kaya hindi na ako nagsisimba. Parang kaya na siya nagsisimba kung mabait na siya. Lalo siyang lumayo eh. Ito na siya, madumi na siya. Ibig sabihin, madumi na siya, sinarapan niya. If alam natin na makasalanan tayo, mahina tayo, the more na lumapit tayo kay God. Kasi palalakasin niya tayo eh. Di ba? Isipin ninyo, simple lang. Kayo, masakit ang ulo nyo, masakit ang hindi na kayo pupunta sa Biblia. Di ba? Dapat the more na pumunta kayo kasi God is a healing God. Pag sumakit ang ulo mo, nandoon ka lang sa van, hindi mas lalo ka magkakasakit kasi hindi ka lumapit kay God. Gets nyo? Lalo kang bumabad kay God para yung sakit mo matanggal kasi bubuhusan ka niya ng grasya.
Kasi ang labanan dito, yung bill. Yung bill. One example of that is yung kantang Father Me. The Father's Day class. Yung Father Me based on the parable of the prodigal son. Diba? Pinugin tuloy. Yung prodigal son is napakagandang istorya ng grace ng prodigal son. Kasi yung magkapatid, yung mas bunso, gusto niyang makatakas sa tatay niya. Kasi walang ginawa doon sa kanila, mag-farm, mag-alaga ng wat, puro trabaho dito. Sabi niya, Dad, bigay mo na yung mana mo sa akin. Yung parte ko, bigay mo na sa akin. At aalis na ako sa bahay na to. Masakit yun sa daddy. Bakit? Kasi buhay pa siya, hinihingi mo na yung mana eh. Dapat pag namatay na siya, saka ka mabubigyan ng mana. Eh buhay pa siya, hinihingi niya na para bang ibig sabihin niya, tayo mo namang mamatay. Parang gano'n. Napakasakit naman sa tatay yan. Kaya kahit na ayaw niya, yung anak niya, gano'n na, gusto niya nang makawala sa pamilya. Sige na nga, kahit na masama, sige, binigay niya na. At yung kabataan na yun, sige, pumunta siya sa city, inuubos niya yung pera niya dun sa lahat na gusto niyang gawin sa buhay niya. Eh yung pera na ubos. Yung kayamanan niya na ubos. Anong mangyari? Kailangan niya nang kumain. Eh, yung dungis-dungis niya, wala siyang pagpalit, wala siyang bahay. O siya, binaldas niya sa good time. Anong nangyari? Nag-apply siya sa isang trabaho. No, may isang trabaho, may bakante dito. Sige, magpakain ka ng bago eh. Yun lang ang trabaho pwede sa kanya. Hindi mo na siya magawa. Kailangan niya magtrabaho. Pinapakain ng baba ng sweldo niya. Pati pagkain ng baboy, kinakain na niya. Sa sobrang kayabangan niya, yung pinagabagsakan niya, nauubos din eh. So, naalala niya yung tatay niya. Buti pa doon sa amin. Kahit yung katulong namin, eh, masarap ang kinakain, may tinitirhan, maganda. Ako, nandito ako sa babuyan. Doon na ako natutulog. Pati pagkain ng baboy, pagkain ko. Sabi niya, ay, babalik na lang ako sa tatay ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya, hindi ko na ito kaya. Na-realize siya, nagkaroon siya ng realization. Sabi ni, realization. Di ba? Nagkakaroon ng realization sa experience niya. Pinapractice niya ngayon sasabihin niya sa daddy niya. Ano kaya sasabihin ko sa dad ko? Hindi ko siya kaya harapin. Practice na lang ako. Sabi niya, Dad, I have sinned against you and against God. And I'm no longer, I do not deserve to be called your son anymore. Nawala na yung sonship. Para sa kanya, nawala na yan eh. Kasi hindi niya yung mana. Treat me as one of your servants. Magiging katulong mo na lang ako. So, isang umaga, nagising siya, nagkaroon siya ng result, babalik ako sa tatay ko. So, marami siyang atraso lahat. So, madumi siya, naglalakad siya, pinapractice niya yung, Father, I have sinned against you. Eh, yung tatay niya, araw-araw pa lang nakatingin dun sa bintana. And then one day, after many years, nakita niya sa malayo, may naglalakad, parang kilala niya. Wow! Nung nakita niya yung anak niya yun, na-recognize niya, tumakbo siya magmula sa bahay, tinakbo niya pababa yung kalsada. Hindi niya inantay na makarating yung anak niya. Sinalubong niya. Yun na. Tapos niyakap niya. So, nagulat yung anak. Sasabihin niya sana yung, Father, I have sinned against you. Hindi niya na nasabi. Tinakpan na yung bibig niya. Hindi, nakabalik ka na. Welcome back. Tapos tuwang-tuwa siya. Hey! Tingnan mo, nakabalik na yung anak ko. Sinigaw niya doon sa kanyang mga katulong, sa mga kasambahay niya. Happy-happy siya. Yung cloak kasi yung cloak is a sign of sonship. Binalik niya doon, binalik yung sing-sing, nilagay niya ng sapatos. Wow. Parang nabalik sa kanya yung grace. Deserve ba niya yung grace? Hindi, di ba? Kaya lang may grace kasi yung love ni God eh. Si Father, yung tatay, mahal niya pa rin yung anak. No matter what.
Yun yung grace na we do not deserve and yet it is given to us. Because God loves us. Yun yung bumalot doon dahil nagbalik siya. Ang desisyon niya na bumalik, kahit hindi niya deserve. Dinagan ko naman, nagkaroon ng party. Nag-selos naman yung isang, yung kuya. Sabi ng kuya, anong klase ka naman tatay? Loyal ako sa'yo, hindi ako umalis sa'yo. Lahat ng pinagagawa mo, ginawa ko. Tapos ngayon, magpapaparty ka dahil sa isang yan na diniscount ka. Tapos magpapaparty ka pagbalik niya. Parang gano'n. Sabi naman ng tatay, lahat naman sa'yo to eh. Lahat to sa'yo. Kaya lang kailangan natin magsaya. Kasi yung kapatid mo na dati namatay na, inabuhay ulit. He was lost and now he is found. Doon nagtapos yung istorya ng prodigal son. So, yun ang istorya ng grace. Grace is something that we do not deserve and yet it is given to us because of the love of the Father. So I believe that this young person, nagbago na yung buhay niya dahil sa grace niya. Hindi na siya magbabago kung wala yung grace eh. Isipin mo, kapag hindi siya sinalubong ng tatay niya, baka na ka sa buhay, pagdating mo ito, kaalilaan kita. Hindi forever na siya separated sa tatay niya. Kasi na-disown na siya eh. Wala na yung singsing niya. Pero binabit yung singsing niya as a sign na anak pa rin siya. Sinong nag-move nun? Yung tatay. Kasi actually hindi niya na-deserve. So ganun tayo. Yung relationship natin kay God, we really do not deserve this grace. And yet, it is given to us. Dahil doon sa grace na yon, nakapasok sa doon sa bahay. Kasi tinanggap siya. So, ganun tayo. Kaya kahit anong gawin natin, is, halimbawa, nag-pray tayo, everything, these things are signs of our love for God. And yet, it may not save us in the end. What will save us is still the grace of God. Kaya ang importante ito, mag-listen. Kasi there might be things that we are doing good, but it might not be praising God. Let there be light. So, my dear friends, yun yung grace na pinatawag. Naintindihan. This is grace that we do not deserve. Kaya nga, may kantang, only by grace can we enter. So, what else? Very good.